Hello everyone again. Welcome to my channel, Share Your Story Rolling Rotel. Well, another story na naman po tayo dito, and it's another it's another foreigner. It was niloko na naman ito ng mga ng Pinay. Bakit At talagang grabe. Ito po ay na-post ni Tekla. Alam niyo ba si Tekla? Siyempre isa pong komedyante na si Tekla. Well, napapauso rin si Tekla sa pag-post nito. But anyway, it's really talagang makuha tayong istorya dito na talagang kailangan na huwag naman sanang ganyan na maging pag-ayaw nyo sa tao, ayaw nyo talaga sa mga foreigner, huwag yung tanggapin nyo dahil sa pira lang. Pag wala ng pira, iwanan nyo. Ay, naku naman. Well, again, before that, don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell for continue we do my new uploads of video. And at the same time, please click the like and comment in the comment section that I may know your suggestion, whatever you are. Yeah. And excuse me. And tonight, well, we're gonna talk about this another foreigner, and his name is Tata Eduardo or Edward, and came from Portuguese, and he had a lot of money. Came here in the Philippines, and yun po at talagang grabe at malaking tira po ang kanyang bitbit papunta dito sa Pilipinas at talagang napakarami at posible palang mauubos ang pira ganun kalaki, no? Well, and here we go, and ipakilala ko na po sa inyo si Tatay Eduardo, kung saan po siya ito at kawawa. Siya po datnan at nakita doon sa 7-Eleven na lamang siya nag-aabang. At alam nyo, sabi niya, he has been homeless for around 7 months, sleeping on cardboard or carton near on eatery that lets stay at night. Oh no, grabe. 7 months. Nakakalungkot talaga sa ganitong sitwasyon kasi hindi pa sila taga rito sa Pilipinas at ang kanilang pong layunin ay just to have a good future sana po. And alam nyo is 36.7 million kanyang pira, pesos po yun, converted na po yun sa Philippine money. He came from Portuguese, and it's sad to say this is a very sad story of Tatay Eduardo sa kanyang pong buhay na niloko na naman po ng oh no. So yan po. Well, we have to continue, but thank you for continues to and helping this foreigner. And next nating video, ipakilala natin kung sino yung mga tao yun, and na patuloy na tumutulong po sa mga foreigner, na talagang tinulungan nila. Yan is hindi po biro itong tulong kanilang binigay. Well, ito na at nandito po sa itong sitwasyon at nakakalungkot po talaga when it comes of this problem. At ngayon, ito na po si Tatay Eduardo at iba na po ang kanyang mukha. Pagkatapos natin siya. At napakagwapo na. Pero kanina ay talagang hindi po maipinta ang kanyang. Pero ngayon ay
doon na siya at wala nang balbas at ngayon ay bumalik ang kanyang simula dahil sa mga taong tumutulong dito. Talagang ang kanila po ni-rescue ay mga foreigner na niloloko talaga. Alam nyo magkano ang pira ni Tatay Eduardo ha? Okay, tingnan natin. Right. Yan ang pira niya. Actually, 36 million pesos. Sabi niya na, now even 1 peso I don't have. When Tatay Eduardo said that, I really left. Oh, grabe no. Not even 1 piso I don't have. Paasa na lang po siya sa bigay ng tao. Doon po siya sa 7-Eleven, sa pintuan na nakaabang sino man tulog sa kanya. Kaya talagang napakahirap po ang kanyang sitwasyon. At natulog na lang po sa karton talaga siya doon sa eatery. Yes, for 7 months ha. Pero ang ating na istorya po natin ay patungkol po kay Mike no. Ay si Mike po grabe lang taon yun ha. Si Eduardo naman po ay 7 months. Yung 7 months lang kanyang grabe naman. Hindi biro yun. At he is lonely. Hindi pa tulad kay Mike is may kasama sa aso. Pero I know it's really hard. And because of love. And alam nyo, saan din po si Eduardo, si Tatay Edward. Sa Pampanga din siya naloko. Oh. Noong marami yung salita ito mula kay Tatay Eduardo, talagang tumagos sa puso ang kanyang ito. Maniniwala ka ba na ang AFAM ito ay ating milyonaryo? Isang Portuguese na may tatlong restaurant sa Pampanga at Malati. At may halagang 36.7 million pesos noon. Pero ngayon, siya ay tagabukas na lamang ng pinto sa 7-Eleven itong sabi ko, para lang makasurvive sa araw-araw at makabili ng gamot para sa kanyang prostate. May prostate, sakit pa siya sa prostate problem na patuloy niyang iniinda. Isang napakasakit na katotohanan, sabi dito na ang dating marangyang buhay ay nauwi sa ganitong kalagayan. Maraming nagtatanong kung paano mantong sa ganito ang buhay ni Tatay Eduardo. Well, isang kwentong parang panaginip na kahit ako ay hirap paniwala sa nangyari. Kahit ako. Tama yun. Mula sa karangyaan, ngayon ay natutulog sa na lamang siya sa isang karton upang magkaroon ng masisilungan kahit paano. Well, 36.7 million, ganun lang ba kadali maubos yun? Bagay. Ganun kasi baka nagkakasino ito. Yung asawa niya. Baka anong ginawa sa 36.7. Maraming katanungan ito. Hindi talaga madali talaga na ganun na lang. Kaya sa linggong ito, babalikan sa Tatay Eduardo upang maabutan siya ng tulong para sa kanyang mga unang pangailangan tulad sa pagkain at gamot at may pagkataon siya na mabigyan siya ng maayos na matuluyan. Well, maraming salamat po talaga sa vlogger na ito. At marami talagang naitulong ng mga vlogger sa mga itong sa Good Samaritan. So hindi po biro ang ganitong sitwasyon ng mga foreigner na niloko ng kanilang asawa. Imagine at 36.7 million pesos he had. May negosyo din sa Pampanga at Malati. Parang katulad din ni Mike na ganun talaga siya. At hindi po biro talaga napakahirap po talaga ipaliwanag ang ganitong sitwasyon ng buhay ng isang tao na talagang nagluluksa sa kahirapan
pagtitiis na nangyayari po sa kanilang buhay. Kaya, yan, kita naman natin ngayon si Derek Eduardo na from Portuguese ay he had a very good smile, and yes, she is very happy. Kaya talagang iba pa rin po talaga may mga vlogger na ganitong kanilang ginagawa talaga sa pagtulong as a good Samaritan. Although they show in the video, natural lang po yun kasi siyempre, diba? So, ang kagandahan dito is marami talaga silang natutulungan. At on positive side, huwag na lang po natin sirain yung mga vlogger na paano po tulong. At least they did do their part. At pag-usapan natin yan, share din natin mga storya ng mga vlogger. Siyempre tayo is part of vlogger din, pero hindi po tayo katulad nila talagang maraming sponsor sa kanila. Hindi naman dito is video reaction and komentaryo na naman. Well, dating Eduardo ay ngayon nagbago na po. Dating ganyan, napakadungis niya at haba ng balbas, iyak siya. So ngayon dito na siya at talagang he smiles, parang abot langit po ang ngiti ni Tatay Eduardo. So maraming salamat po talaga sa tulong mo. And it's good. Sana po marami pang mga taong ganitong tumutulong. Anyway, next ating video ay patuloy natin pag-usapan po si Mike. Magkamusta sila ni Aubrey. So, abangan nyo yan. Po parang mayroong hindi masyado magandang issue yata na nangyari sa well, abangan nyo po at anyway, dito na po tayo at maraming salamat patuloy na pagkinig sa ating istorya na talagang na makukuha na natin ng aral talaga. Okay, so again, may mga reflection na mangyari po talaga na kailangan po talaga ma-apply na sana huwag tayong ganun. Diba? So, and kaya hanggang dito na lang at see you po ating next video next time po. Abangan po si Tatay, si Mike, ano pong kanyang kalagayan po. Okay, alright, here again, sharing story, Rody Arpel. Huwag kalimutan po mag-subscribe sa aking channel, and mag-like and mag-comment. Yes, and right. So, thank you and God bless you all. May the Lord bless us. Patuloy pagpalain po ang ating mga channel. God bless. At marami din po salamat sa mga bisita, sa lahat na nandito na nakikinig sa ating mga shared story. Naway, magkunan po natin itong aral sa bawat isa. Bye-bye. See you again.